Sige tayo na't manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong umaga at gabi, Lord, na kami ulit ay magkakasama upang mapakinggan ang fresh revelation and fresh words coming from you. Hinihimay-himay po namin, Panginoon, ang mga salita mo sa Galatia. Dalangin namin na anuman po, Panginoon, ang mga kalakip na mga salita, mga nakatagong diwa at mga kataga, Panginoon, na nais mong matutunan namin. Dalangin namin na magkaroon kami ng mga bukas na kalooban, bukas na kaisipan, Panginoon, while we are digging deeper more into your word. We thank you, Lord, and we pray, Panginoon, na mas lumalim pa kami, Lord, at kung kasama ka namin, Lord, ng 5 taon, alam namin na we are doing this, Lord God, hanggang sa mga susunod pa at hanggang sa ikaw, Panginoon, ay makasama namin. Lord, samahan mo kami and we pray, Panginoon, sa mga kaibigan namin na wala pa dito. We pray na makasama namin sila muli, Lord God, at hindi sila tamarin every week para makarinig ulit, Panginoon, ng inyong salita. Marami po salamat. We give you honor and praise in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige, basahin natin ang Galatians 2. Hindi makapasok si Ate Rose. Sige, basahin natin ang Galatia. Teka, sagutin ko muna siya. Kasi sabi niya, join meeting daw. She has to click join meeting. So, sira daw yung kanyang laptop. Anyway, basahin natin Galatians 2 verse 1 to 10. Sabi dito, pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipaniliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangaral ko sa mga hindi Hudyo. Hindi Hudyo means Gentile. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakikisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. Ngunit kahit minsan hindi kami sumang-ayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng magandang balita. Ang mga namumuno sa mga pananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Kung sa bagay, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila dahil walang itinatangi ang Diyos. 7. Sa halip na dagdagan nila ang mga tinuturo ko, kinilala nilang pinagkakatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga hindi Hudyo. Tulad ni Pedro, na pinagkakatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga Hudyo sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ay siya ring kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesia na sina Santiago, Pedro at Juan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawain ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mga ngaral sa mga hindi Hudyo, Gentile. At sila naman ang mga ngaral sa mga Hudyo, Jew. So ang tanging hiling nila ay huwag naming kalimutang tulungan ang mga mahihirap. At iyan din naman ang talaga ang nais kong gawin. O, hinihiling ng mga Hudyo na huwag niyong kakalimutan tulungan ang mga mahihirap. Yun lang sinabi. So si Pablo, nung pumunta nga daw sa Jerusalem, no, sa talata 1 to 10, kinuwento ni Pablo pagkatapos ng 14 years. No? Pumunta siya sa Jerusalem kasama sila Barnabas at si Tito dahil sa isang pahayag mula sa Diyos. Ang dahilan sa kanilang pagpunta ay upang ipaliwanag
sa mga pinuno ng simbahan, ang mga kilalang apostol, ang kanyang ipinangangaral sa mga hintil, Gentile, upang masiguradong tama ang kanyang ginagawa. Okay? So may pagsisiyasat si Pablo, o tama ba yung tinuturo nyo dyan? Ganon si Pablo. Si Tito is isang hintil. No? Hintil din siya kagaya natin. Ay hindi pinipilit magpatuli na mahalagang punto dahil may mga tao sa Jerusalem na nagsasabing kailangang magpatuli ang mga hintil para maligtas. Ipinaglalaban ni Pablo na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo hindi sa pagtupad ng kautusan ng mga Hudyo. So sinasabi ni Pablo, hindi mo kailangan gawin yan. Extra yan. Dahil hindi ka naman Jew, hindi mo kailangan gawin yan. So ang mga pangunahing apostol tulad ni na Santiago sa English, James, si Peter, si Pedro, at Juan na si John ay sumang-ayon kay Pablo at tinanggap nilang pareho silang tigapangaral ng mga Hudyo. O tandaan ha, tandaan nyo guys, tayo-tayo na lang ditong natitira. It's extensive na ang ating pag-aaral. Si Santiago na si James, si Peter, and John is teaching only to the Jew. Ngayon si Pablo naman ay sa Gentile. O, hindi ko yan gawa-gawa Nakasulat yan sa Biblia. Kaya sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Bible, titingnan natin kung sino yung nagbabasa at para kanino yung sinasabi. Pinayuhan lamang siya na huwag kalimutan ang mahihirap na siya rin namang ginagawa rin naman ni Pablo. So the gospel of the messianic earthly kingdom of God was the ministry of our Lord Jesus Christ in the New Testament. Books of Matthew, Mark, Luke, and John, and Gospels not for the Gentile. Okay? Christ is focused to Israel, Jews to believe on His name as the Messiah of the Jew, not Gentiles. Kaya natin pinag-uusapan na tama talaga na i-consider natin ang rightly dividing the word of truth. Kasi pag hindi na rightly divide ang word of truth, ang mangyayari, magmumukhang pinakbet, magmumukhang chapsuy at halo-halo ang lahat ng mga pinag-aralan natin. Nakuha ba natin? Christ focused to Israel, Jews to believe on His name as Messiah to the Jew, not to the Gentile. Kasi kaya bumaba ng lupa ang Panginoong Hesukristo para hanapin niya ang kanyang mga anak na Hudyo. Alam niyo na yan. Diba? Kasi naalala niyo ba no mga ilang taon natin pinag-usapan yung tungkol dun sa crumbs, no? Gentiles are like the dogs. Alam niyo na yan, na-review na natin yan. The 12 disciples of our Jesus Christ in the four gospel were trained by Him to have the Jewish people as a nation of Israel. So the covenant people of God of Abraham be saved and be born again as nation. Ito na ngayon yun. Ang pakay ng Panginoon is mahanap niya ang kanyang mga anak, yun yung mga Jew, at gawin silang born again as a nation. Okay? So Jesus Christ, so Nicodemus, a ruler of the Jews, the nation of Israel is Jews. Okay? Tandaan, the nation of Israel is Jews. Be born again in order to see the kingdom of God. Babalikan natin, ano sinabi niya, di ba? Sabi niya, Panginoon, paano ba ako maliligtas? Sabi ni Lord, di ba? O, kailangan mo maging born again. Ano, papasok ako sa loob ng sinapupunan ng aking ina? Di ba nagtanong siya ng gano'n? Mabalikan niyo yan dun sa ano na yan, sa John 3:3. Di ba? So, sabi ni Jesus, in order for you to enter the kingdom of God, kailangan mong ma-born again. So ngayon si Nicodemus nag-iisip, ang hirap naman nun. Ang laki ko na, papasok pa ba ako sa tiyan ng aking nanay? Diba? So this was postponed due to refusing Jews to our Lord Jesus Christ. Ano ba yung tinutukoy dito ni Jesus as a born again? You must believe in the Lord Jesus Christ. Kasi being born again is not a religion. It is a spiritual awakening for everybody. And then you can enter the kingdom of God. Itong sinasabing enter the kingdom of God, this is
for the Jew. So this was postponed due to refusing Jews to our Lord Jesus Christ. It was blasphemed and rejected the Holy Spirit. Nakarugtong yan doon sa Acts 7:51 to 60. Now I'm going to show you a slide para lang maintindihan natin ulit. Kasi here you go. Iba pala lahat. Okay. Sabi dito sa Galatians 2, sa halip na dadagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinikilala nilang pinagkakatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapahayag na magandang balita sa mga hintil. So binalik lang natin, tulad ni Pedro na pinagkakatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga Hudyo. Si Pedro, si Peter ay only teaching for the Jews. So can we define what Paul meant here? Ang answer natin dyan, magkaiba ang pagtawag sa hintil at Hudyo. Okay? So, Galatians 2:7-8 again, sapagkat ang Diyos na kumikilo sa gawain ni Peter bilang apostol sa mga Hudyo or Jew, ang siya ring kumikilo sa gawain ko. Ang nagsasalita dyan si Paul bilang apostol sa mga Gentile. Okay? Kaya, eto listen guys ha. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, from Romans to Ephesians, kilala nyo kung sino yung author. Romans through Ephesians, ang author nun ay si Paul. So, usually, ang kanyang yung ina-address niya doon is the Gentile. So, when you comes to the book of Matthew, Mark, Luke, John, James, yung mga wala dun sa Romans to Ephesians, sila na yon, sila Peter, sila John, si Mateo, si Lucas, si Jaime, si Santiago, Jaime. Anyway, yun na yun. I know you got my point. So our question here is that did Paul and Peter preach two different gospel? Kasi pinag-uusapan dito, meron bang gospel si Peter? May gospel din ba si Paul na bitbit? O yan ang question ngayon. Nahahati ba yan? Nakakagulo naman. Kasi it looks like mixing it up. Meron pala silang dalawang tinuturing na salita. O, ang answer natin dyan. Some claims two gospels. Peter preached a gospel of the kingdom to Israel. But Paul preached a gospel of grace to the Gentiles. Diba? Kaya nga nagkaroon ng grasya at habag ang Panginoon kasi talagang madungis tayo. Wala tayo sa plano ng Diyos. Kasi hintil tayo eh. Dumating ang Panginoon para sa kanyang mga anak na Israel. At dahil talagang gano'n na lang ang pagmamahal ng Panginoon sa sanglibutan, nakasama na tayong mga hintil. And that's the gospel of grace. So they even go as far as they say that Peter's gospel included two works and water baptism, while Paul's gospel was all about faith alone. Naririnig nyo na yung faith alone na yan. Most of the people sa comment section, kapag meron kang mga sinusundan na mga, yung mga scholastic, mga teachings ng mga Bible, kasi yan yung newsfeed ko. Ewan ko sa newsfeed nyo ha. Yung mga newsfeed ko, mga Bible, nakikita ko doon sa comment section mga nag-aawayan. Ewan ko lang, kasi yung mga newsfeed natin, depende yan sa binibigay ni Meta. Kung ang newsfeed mo, puro videos at mga walang kakwenta-kwentang reels, malamang yun yung di mo nakikita. Pero, makikita mo kung meron kang mga sinusundan ng mga, mga extensive teachings and studyings about the gospel. Makikita mo yan, binibigay din naman ni Meta. But anyway, balikan natin. Here's the danger daw. This view creates two separate paths of salvation and that's not just unbiblical. It's heresy. Sobrang nakakalungkot yan kasi hindi daw yan biblical. So, yan yung sinasabi dyan. So, ano yung tama? What does the Bible say? Ano ba talaga yung tama? Kung kanina, sabi dito, kiniklaim na may dalawang gospel, gospel of the kingdom to Israel, and gospel of grace to the Gentiles. Ano ba yung tama? So, ano yung tama?
There is only one gospel. Ito yung answer natin. Galatians 1:8. But even if we are, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Diba? Sumpain na napagdaanan natin yung pag-aralan 2 weeks ago. Paul was crystal clear, there's no such thing as a second gospel. Si Paul mismo ang ibinigay ng Panginoong Hesukristo para maisiwalat talaga kung ano talaga yung totoong gospel. The message he preached was not different from Peter's. It was the same gospel of Jesus Christ. Kasi ang nangyayari, ito si Peter, daming dami niyang hanash. Gusto niya ibalik lahat ng mga nakakakilalang Gentile sa Panginoon, nagpagawa lahat ng mga ginagawa nilang Hudyo. Hindi na Hudyo. Magpapatuli ka, Gentile ka naman. Diba? Balik na naman doon sa 613 laws. Gusto niya ulit-ulitin lahat. Bakit? Because Peter is so embedded to that culture, to that history, no? Yung mga ninuon niya na lahat yon ginagawa nila ng paulit-ulit. It was so embedded to him na it was become easy for him na to do it. Alam niyo ba yung ganung senaryo na kahit tradisyon na yun sa'yo, kahit madali mo na lang ginagawa, kasi nasanay ka na lang. Yun. So, 2 Peter 3:14-16. Medyo mabilis to, marami tayong mga points dito. Nakikita nyo yung mga Bible verses na yan. Kailangan nating maplansya dito kasi paunawaan nating lahat. Sabi dito, 2 Peter, babalikan ko yung sinabi ni Pedro. 2 Peter 3:14-16. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. 15. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinusulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So, sino yung kausap ni Pablo? No? Si Peter dito. Pero, ang kinakausap ni Peter dito, yung mga minamahal, kausap niya dyan ang mga Jew. Mga minamahal kong Jew, habang naghihintay kayo, sikapin yung kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. 16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng mali kahulugan ang mga mangmang at magugulo. Ang pag-iisip, ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So Peter affirmed Paul's writings. Magkakampi sila dyan Magkakampi si Peter tsaka si Pablo. Kaya lang, nalilihis ang turo dahil gustong bumalik ni Pedro sa mga bagay na hindi na naman dapat balikan. Pero ina-affirm niya na makinig din kayo kay Pablo. You know? Kasi yan nga sabi niya dito, may ilang bahagi sa kanyang may sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ibig sabihin, he's affirming Paul's writings. Sabi niya, our beloved brother Paul wrote to you according to the wisdom given him. So ibig sabihin, alam ni Pedro na binigyan ng wisdom and knowledge si Pablo para makapagturo. Di ba yung mga Hudyo, dudang-duda kay Pablo? Teacher ba talaga yan? Di ba? Doon pa lang sa Corinthians Sino ba yung kasama nyo? Di ba lagi silang nagdududa? O ngayon, sinasabi ni Pedro na totoo yan. Totoo yan. Binigay sa kanya ng Diyos ang wisdom. Makinig kayo. Diba? So 2 Peter 3:15-16, Peter recognized Paul's message as inspired and authoritative. He never said Paul was preaching something foreign to the gospel. Diba? Hindi niya sinabing, hoy, si Pablo may ibang gospel. Hindi niya sinabing ganun. Ibig sabihin, ina-affirm niya, pareho lang kami ng bit-bit ng gospel. Walang iba. Iisa lang.
Nagkakagulo lang dahil gusto ngang isingit ang the 613 laws. Okay? So things to ponder. Same gospel, different audience. Again, Peter preached to the Jews. Paul preached to the Gentiles. So when you are reading your Bible, make sure you know who is talking and who are the audience at kanino nila ina-address ang salita para di magulo. Okay? Ito yung pinaka-basic, fundamental in rightly dividing the word of truth. That was written in 2 Timothy. Kasi kagaya niyan, kahapon, nakita nyo naman yung sagutan doon sa group chat. Bakit ganon may Christian church? Biglang pinapasok yung mga ganito. Bakit mo dadalhin sa Christian church ang ginagawa o ritual, tradisyon ng mga Hudyo? Diba? Ano yun? Drama lang. Dami nilang hanash. Kasi nakakalungkot. Ang linaw-linaw ng Galatia, ang linaw-linaw ng Peter, malinaw pa sa sikat ng araw, pero bakit may mga ganyan sila? Kaya tayo, pinagpala tayo ng Panginoon kasi sa iilang mga Pilipino lang ang nakakaalam ng Gospel of Grace. Ano ba talaga yung Gospel of Grace? Di ba? Next. One church, one Savior, one gospel. Wala nang iba. Ulitin ko, hindi magkaiba ang gospel ni Peter at ni Paul. Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, for you are all one in Christ Jesus. Nung dumating na ang Panginoong Hesus, namatay, pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay ulit. Wala nang Hudyo-Hudyo, wala nang Gentile-Gentile. Iisa na lang kayo. Ito na yung tinatawag nating body of Christ. Pag sinabing body of Christ, kahit Jew ka pa, kahit hintil ka, anak ka ng Diyos. Wala nang tinatangi ang Panginoon. Pero again, ang mga relihiyoso ngayon, parati silang may tinatangi. Hindi ka pwedeng ganito, hindi ka nagkumpleto ng pagpasok mo ng simbahan, kulang ka sa ganito, di ka nagbigay. Oh. See? Nakukuha nyo na yung ibig sabihin kung bakit sa tuwing bumabalik tayo sa law, lalo tayong nagiging relihiyoso. Di ba? Okay. Ang idea na may dalawang magkaibang ebanghelyo, isa para sa mga Hudyo at isa para sa mga Hintil, ay nagsisira sa pagkakaisang layunin ni Kristo. Hindi mo kasi pwedeng hindi mo siya pwedeng pagsamahin. Kasi yung ginawa nila dati as a Jew, di mo na dapat gagawin yun ngayon kasi maguguluhan lang, magiging chapsuy lang at pinakbet ang kongregasyon kung uulitin mo ulit yun. E di kung inuulit natin yun, e di parang binabaliwala talaga natin yung pagkamatay ni Kristo sa Kalbaryo. So lahat ng nagtitiwala kay Jesus, Hudyo man o Hintil, ay naliligtas sa pamamagitan ng iisang biyaya. Ano ba yung iisang biyaya? One church, one Savior, one gospel. Grace. Diba? At sa iisang Panginoon ay pinako sa krus at muling nabuhay. So now, Old Testament, Jews and Gentiles ay parehong magkaibang grupo ng tao noon. Sige, babalikan natin to ha. Himayin natin. Kanina pinag-usapan natin, ngayon na namatay na ang Panginoong Hesukristo, and He rose again after 3 days. We got already our salvation. Ang tawag ngayon na sa atin ng Diyos, body of Christ, Jews and Gentiles. Pero, noong unang panahon, Old Testament days, ang Jews and Gentiles ay magkaibang grupo ng tao. Pero sa bagong tipan, itinuturo na parehong makasalanan ang Hudyo at Hintil. Walang santo sa ating lahat. Unless you have accepted the Lord Jesus Christ, you became the righteousness of God. Then you receive His grace. Then you became the righteousness of God. Doon lang tayo nagiging banal sa Panginoon. Pero pareho tayong makasalanan pa rin. Diba? I hope nakukuha niyo yun. No?
Parehong nangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, sa pananampalataya kay Kristo, wala nang pagkakaiba. Inulit lang, tinagalog, Galatians 3:28, wala nang Hudyo o Hintil, alipin o malaya, lalaki o babae, kayong lahat ay iisa na kay Kristo Jesus. Biruin mo yon. Bakit sinabi dito yung lalaki o babae tsaka yung alipin o malaya? Bakit? Kasi noong unang panahon, as we have tackled before, ang mga babae hindi pwedeng nakikinig or nakikinig sa mga nagtuturo. Lagi silang nasa kusina lang. 'Di ba? Hindi sila pwedeng nakikinig sa mga usap-usapan at yung mga bugtong-bugtong, di yan sila nakikinig diyan. Mga lalaki lang yan, mga nakikipagtalastasan sa labas. Mga alipin, hindi rin pinapayagang makinig, maging edukado. Bawal. Yung mga malalaya lang ang pwedeng makarinig ng mga tinuturo sa agham, teknolohiya, and of course, Bible or God's teaching, 'di ba? Kaya nilagay yan sa Galatians 3:28. Kasi wala talagang tinuturing ang Panginoon. Kahit ano ka pa, 'di ba? Iisa na kayo. You guys are one, body of Christ. Okay? And now thus, nawala na. Salvation is for all. Nawala ba ako? Ay, naku. Hindi. Ayun, ma'am, meron. Hindi ba? Okay. Yung phone, yung computer ko lang sa kabila. Okay. So now, salvation is for all. Neither Jew, inulit ko ulit. 11 na ba to? Nawala Nawala kasi yung yung Zoom ko. Okay. So now, I think that's it. Yun pala yung title natin. Salvation is for all. So, stop muna natin yan. Ay, meron pa pala. 10, 11. Wala na. Anyway. So ngayon, basahin naman natin yung Galatians 2:11 to 14. Tapos na yung slide natin. I hope meron kayong nakuha doon. Galatians 2:11 to 14. Basahin natin. Noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko, ito na. Makinig kayo, medyo nagkasagutan sila dito. Pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya, sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hintil, ng mga Hudyo. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Hudyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukunwari niya at maging si Bernabe ay napagaya na rin. O, di ba na-pressure si Bernabe? Alam mo talaga pag napipressure ka no, sa grupo ng nagdudunong-dunungan, kapag ka may isang tiga-push doon, mapipressure ka talaga eh. Anyway, verse 14, nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay ng parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay ng parang hindi Hudyo. Kita mo na double standard to si Peter. Sabi niya, ikaw na mismong Jew. Ni hindi ka nga nabubuhay na parang Jew. Ibig sabihin, may nilalagpasan din siya sa 613 laws. Pero pinipilit mo yung mga Gentile na magpatuli. Nakuha niyo ba? Yun ang dinidiin dito ni Pablo. So sinaway ni Pablo si Pedro dahil sa maling katuruan. Nakita ni Pablo na hindi ayon sa magandang balita ang ginagawa niya. So again, we only have one gospel. So bakit ka lumilihis, Pablo? Yun ang ibig niyang sabihin. Kung babasahin niyo pa yan, patuloy pa kayo hanggang sa verse 21. Yun yun. So let's dig deeper why Paul specifically corrected Peter. Hindi ko na nagawa ng slide to. Meron ako ditong 4 points. Number 1. Ano ba yung kinokorek ni Peter ano ba yung kinokorek ni Pablo kay Peter? Number 1, nagkukunwari si Pablo. So plastic siya sa mga hintil.
So noong una, nakikisalo daw si Pedro sa mga hintil, kumakain at nakikihalubilo sa kanila, kahit iba ang kanilang tradisyon. Pero nung dumating ang ilang Hudyo galing kay Santiago, bigla siyang umiwas at lumayo sa mga hintil dahil natakot siya sa sasabihin ng mga Hudyo kasi napipressure siya eh. 'Di ba? So nagkunwari siyang parang hindi kaibigan ng mga hintil para lang hindi siya mapulaan ng mga Hudyo. Number two, nahila pa ang ibang tao sa pagkukunwari niya. Oh, nahila daw ang ibang tao sa pagkukunwari. So looks like Peter is pretending to be someone that he is not. Yan ang mahirap eh. Pag nagpe-pretend ka na hindi naman ikaw yon, abay maraming magkakamali tumingin sa'yo na hindi pala yun yung lifestyle mo. Kaya dapat nagpapakatotoo tayo. Kasi inaakala ng marami, ay yung pala yung lifestyle mo, iba ka pala talaga. Diba? So dahil sa kilos ni Pedro, pati ibang Hudyo at si Barnabas ay nadala at sumusunod sa kanyang mga maling ugali. Peter was a great pretender. So naging plastic din sila at nagkanya-kanya ng grupo. Hudyo lang sa Hudyo, hintil lang sa hintil. Kaya ito nakakalungkot. Ngayon nangyayari yan sa atin. Pag hindi ka kasama sa simbahan, ekis ka. Hindi ka tiga rito. Diba? Ito, usapang Hudyo at hintil to ha, sa Bible. Ngayon, usapang CCF o victory ka. Pag di ka tiga dito, ekes. Diba? Hindi na nakikipagsalimuha kasi Muslim. Yun yung ibig kong sabihin. Diba? Number three, another factor. Nilalabag ni Pedro ang truth o ang katotohanan ng ebanghelyo. So para kay Pablo, mali ang ginagawa ni Pedro dahil sinisira nito ang tunay na mensahe ng ebanghelyo. Bakit? Dahil si Peter, he believes in faith with works. Diba? Sabi na kanina, patuloy kayo. Alam niya nanampalataya na ang mga hintil na to, kailangan yung papatuloy. So, ibig sabihin nun, Peter believes in faith with works, while Paul believes in faith alone. So, biyaya ang marinig natin ang salita ni Pablo kasi faith alone lang eh. You are already saved, faith alone. Diba? So, ngayon, nangyayari, mga simbahan natin ngayon, di nila maiwan ng works. Bakit? Kasi, pakbit ka, di nila ma-divide or di nila ma-rightly divide ang word of truth na nakasulat sa 2 Timothy, sa Ephesians, sa Galatians. Kaya, labo-labo na. So ano ang isang patunay why Peter prioritized work? Isang patunay why Peter prioritized works. Gusto niya matuli ang mga Gentile. Maliban sa pagtutuli, baka gusto din niyang hingian ng abuloy o hingian ng tithes. Di ba? Wala naman din makasulat yon. Kaya lang syempre, isa yun sa mga laws, di ba? Sabi sa laws, kung hindi mo ginawa ang isa, hindi mo nagagawin lahat. Kailangan pag ginawa mong isa, gawin mo lahat. Di ba? Yan yung rules. So, ibig sabihin, gusto niya din ipasunod sa mga hintil ang ginagawa ng Hudyo. Ibabalik niya ang mga hintil sa law. Oh. Ngayon mag-observe ka ngayon. Mag-observe. Ang hirap. Alam mo sa panahon ngayon, minsan lulungkot talaga ako. Mag-post ka, wala namang may pakialam talaga eh. Sabihin mo sa text, i-text mo, diretsuhin mo yung tao. Wala rin talagang pakialam kasi hindi sila talaga maniniwala. Kasi ang inasa isip nila, tama yung ginagawa namin. Oh. Ikaw, mali ka, susumpain ka ng Lord kasi di ka nagta-tithes and offering. Yun ang tingin nila sa akin. Sa akin na lang, huwag na natin pag-usapan yung mga storya ng buhay nyo kasi alam kong magkakaiba tayo ng church. Pero pag binubulatlat mo yung katotohanan, talaga, ang laking sampal nito sa amin, Lord. Oh. Nakasulat na nga, bakit sila ganun, hindi nila makita yan? Isa lang naman siguro yung Bible na binabasa natin, ba't di nila yun naintindihan? Meron pa isang pastor. Nung nag-post ako, kinabukasan nag-post din siya. We firmly believe in tithes and offering. Wow! Talagang okay.
After that, wala ka na magagawa dun, di mo na makorek. Kasi na-post mo na, nabasa naman na nila yun eh. I guess, nabasa na rin naman nila, na-check na rin naman nila yung mga Bible verses na pinagkukuhanan natin. Pero ganun pa man, gagawin pa rin nila because they are part of the blind leading the blind. Di ba? Kaya nagagalit si Pablo. Actually, ito yung hidden eh. Hidden truth in the Bible that no one can see. Di ba? Ito yung mystery na sinasabi ni Pablo sa Ephesians. Di ba? And praise God, we are blessed because we know the mystery. It's a mystery talaga. Misteryo talaga to. Bakit hindi nila to maunawaan? Pagkatapos mo kumanta ng Amazing Grace, feel mo pa, iyak-iyak ka pa, Amazing Grace. Tapos, nagtatights ka pa rin. Ganito pa rin yung ginagawa mo, paulit-ulit pa rin. Pero bakit di mo naiintindihan yung Amazing Grace? Di ba? Sabi nga, di ba, mababaliwala ang ginawang pagpapakapako sa cross ni Jesus. Nakasulat sa Galatians 2:20-21. Sabi niya dito, namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Ito na yung pinakadulo ng Galatians 2. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. 21. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Di ba? Ulitin ko yan sa pinakamabagal. Kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan or law, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. You see that? That means if you are still considering and insisting again and again doing the law o yung kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Walang saysay mo talaga. Walang kwenta ang pagkamatay ni Jesus. Kasi yung works mo na yon, yun na yung nagtataas para sa'yo. Diba? At pantay-pantay ang lahat kay Kristo. Hudyo man o hintil at hindi na dapat ginagawang batayan ang lahi o batas ng Hudyo para tanggapin ang isang tao. So in short, quits na tayong lahat. Kasi nung hindi pa namamatay ang Panginoong Hesus, ang tingin sa atin, dogs tayo. Ang sakit kaya nun? We are dogs waiting for the crumbs. Hindi natin yung sinasabi, nabasa natin yung sa Bible. It's true. Di ba? Aso tayo na gutom sa mga mumo na nalalaglag sa sahig. So ngayon, nung namatay ang Panginoong Hesukristo, quits na tayo. Kung dati, tinitingnan nyo kaming napakababa, walang edukasyon, hampas lupa. Di ba? Hampas lupa ang hintil. Di ba? Pero ngayon quits na tayo because of the body of Christ. Salamat sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Ano man ang lahi mo or hindi mo man ma-fulfill ang batas, ito pinakamatindi doon. Alipin ka na, dog ka pa, hampas lupa ka pa, hindi mo pa na-fulfill ang batas. Grabe naman yun. Ang hirap nang marating sa langit, di ba? But because of the Lord Jesus Christ died on the cross, we are all can be saved because of the grace of God. I hope meron kayong nakukuha dyan. Number 4, takot sa opinyon ng tao, hindi kay Kristo. Ano daw si Pablo? Si Pedro pala, sorry. Takot sa opinyon ng tao, hindi kay Kristo. Si Pedro ay natakot sa sasabihin ng ibang Hudyo. Kaya niya binago ang asal niya because Peter is people pleaser. He wants to please people. Ayaw niya magkamali, ayaw niya sinisita siya. He pleases anybody. So kahit mali, ginagawa pa rin niya. Pero para kay Pablo,
mas mahalaga ang katotohanan ng ebanghelyo kaysa sa takot at opinyon ng tao. So now, let's put these things into reality, no? Kayo ba bilang Kristiyano at alam na alam niyo na ang gospel? Ilang ulit na nga natin ito pinag-uusapan eh. And you already know the only gospel. Magkukunwari ka ba sa iyong mga kamag-anak? Magkukunwari ka ba sa kaibigan mo? Sa kaibigan mong pastor? No? O yung kapitbahay mong napakahilig makipagdebate sa'yo, magkukunwari ka ba? O oo ka ba? So, sige na, oo na lang. Di ba? Patungkol dun sa mga nalalaman mo. Meron kang sa puso mo, parang gusto mo talaga sumagot eh. Kaya't minsan pigil na pigil ka. Pag-isipan mo yan kasi minsan hindi naman masamang sumagot din. We have to defend the truth. Kasi minsan, nasa ano natin yung pagtahimik, tame tayo, kasi yun ang sinabi rin ng Panginoon, ano, may self-control tayo. Pero minsan, kailangan mo ring sumagot eh. Why? To defend the truth. Not to hide the truth. You have to defend the truth. Lalo na, naiinsulto mo yung pagkamatay ni Kristo, hindi ka pa magsasalita, okay lang para sa peace na lang, wag na lang tayong sumagot. Kailangan mo sumagot. Kasi si Pedro nga nakipagdalaktakan siya kay Pedro. Tayo pa kaya na wala naman yung pangalan natin sa Bible? Ginagawa mo, 'di ba? Upo ka lang. Tapos makikinig ka lang. Tapos when it comes na reality na eto na reality based na wala, hindi ka sasagot. Ano natutunan natin? We have to defend. We have to defend Christ. Because anytime soon, rapture may take place. Kawawa naman yung mga maiiwan pa kung hindi naman nila alam talaga. 'Di ba? Ang katotohanan. Ganun ba tayo? Makikiayo na lang tayo. So alam nyo ba sa panahon natin ngayon, nagiging halo-halo ng mga katuruan. Alam nyo naman na yan. Di ba? Nung isang araw, may nakita akong picture. Sikat pa naman. Yung iba sa atin, fina-follow yun. Hindi ko na sasabihin kung sino. Minsan, picture pa kasama yung pastor na yun, ha? Grabe, nag-post siya nagbo-blow ng shofar sa kanilang church. Talagang napaganon ako. Ayan, literal. Sabi ko, ay, parang, ay. Una yung sasabihin mo, ay. Pangalawa, ay. Di ba? Kasi bakit niya ginagawa yun? Like what I've said in my post, no, a shofar is an ancient musical horn. Hindi naman natin yung dinideny. That was biblical, yes. Pero that was typically used for Jewish ritual and purposes. Jew ka ba? O feeling Jew ka lang? Ayun ang mga tanong dyan eh. Ba't ka gumagawa niyan? Ba't ginagawa yan? Jew ka ba? Hindi. Ano lang to, for worshiping. Eh, hindi ka naman Jew, ba't mo gagawin yun? Oh. Ito pa nakakatawa, ChatGPT ko to. Sabi ko, ano bang dahilan kung bakit ginagawa nito? Sabi ni ChatGPT, ang gumagawa daw ng shofar, nagpapatugtog during the ministry, during the worship, is to feel they are religious. Yun talaga yung answer. Nakakaloka. Sabi ko, ay, alam ni ChatGPT kung sino yung relihiyoso. Kasi anong motibo mo? Bakit mo ipapalabas yun? Just to feel like we are better than you? Just to feel like we are holier than thou? You know? Yun ang nakakalungkot eh. So now, if they are doing this for worship, parang hindi kasi they are trying to look more spiritual than anybody else. So, pero dapat nating alalahanin, ang kaligtasan ay hindi sa ritual nang gagaling, kundi kay Kristo lamang. Tama ba? Dahil anong sabi sa Galatians 2:16? Walang sino man ang ituturing na matuwid sa pagsunod sa kautusan. Maganda to i-bumper sa bumper words dun sa
sa mga sasakyan natin, kung pwede lang. Walang sino man ang ituturing na matuwid sa pagsunod sa kautusan. Maganda yan i-status. So, ibig sabihin, masunod mo man ang kautusan o hindi, hindi ka pa rin magiging matuwid. Because Christ is our righteousness. I hope na ihatid ko sa inyo ng malinaw ang lahat-lahat ng topic natin today. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong pag-aaral namin at marami pong salamat at nakikita namin, Panginoon, ng malinaw ang nais mo. Lord, we only have one salvation, one church, and one gospel. And we have grace, Lord God, that you have given us. Panginoon, ang isa na lang namin kailangan gawin is to defend the truth. At hindi namin alam kung paano namin to magagawa. Pero in reality, kung kami na lang at yung mga may kausap namin na kailangan namin ituwid, katulad ni Peter kay Pedro ay kay Paul, dalangin namin na maging katulad kami ni Pablo na idinidefend ng maayos ang salita para hindi lahat, Lord, mabulag sa mga maling katuruan. Marami pong salamat. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng masayang sharing today. I also pray na this recording will bless other people, lalo na yung mga wala dito. At dalangin ko, Panginoon, na mas marinig nila ang katotohanan to use this using this recording. We thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. 9 lang talaga tayo. Hindi tayo dagdagan. Okay, sige na. Sino gusto mag-share? Hi, Ate Emeline. Pwede ka bang mag-share? Una ka na. O later pa. Hi, Ate Rose. Buti naman nakapag ano ka sa cellphone mo, no? Wala mo share? Ay, oo nga, na-open ko. Ginawa ko, dinilit ko yung app, tapos nag-install ako ulit. Tapos ayun na, okay na. Okay Dinilit na. ko yung Zoom app, oo. Dinilit ko siya, tapos nag-install ako ulit. Ayun. Mm. Ayaw talaga ma-open kanina. Masishare ko, parang feeling ko kasi akala kasi natin, porque kilala natin ng Diyos, akala natin entitled na tayo sa lahat ng bagay. Parang ganun. Sa mga makabagong words. Parang feeling natin kasi porket entitled na tayo. Parang, oo, entitled na tayo sa grace ni Lord. Pero yun siguro yung parang, I mean, hindi nga lahat para sa atin, yung iba para sa Hudyo. Para talaga tayo, parang literal talaga na para tayong family talaga, anak talaga tayo ng Diyos. Na, yun nga katulad ng sinabi ko last time, na para talaga tayo, hindi lahat tayo apple of the eye, pero mahal tayo. Ano tayo na sumunod sa utos. Kasi di ba ganun naman yung mga anak talaga, na sumunod ka sa utos, di ba? Kasi may sinasabi ako sa iyo na ito yung makakabuti para sa iyo kasi pag hindi ka sumunod parang gano'n may impyerno. May second life, parang gusto ko dun ka, 'di ba? Parang feeling ko ganun tayo. Ayun ang habang naiintindihan ko parang gano'n kaya hindi tayo parang wag tayo feeling entitled na lahat parang lahat porket mahal tayo ng Diyos parang bara-bara na lang yung mga ginagawa natin. Parang lahat na lang akala natin kasi may sinasabi ang Diyos na parang maintindihan niyo na merong second life at merong impyerno. Gusto niya maligtas tayo. So ayun lang naman inaano nila na tayo gumawa tayo ng kabutihan, 'di ba?
At saka habang ini-spread natin yung salita ng Diyos, gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin na sana nagagawa natin, lalo na ako. Ayun lang po. Actually, sinabi yan ni Paul sa verse. Hinahanap ko pa lang. Sabi niya, don't feel entitled. Ayan o, 1 Corinthians 1:31. Let him who boast, boast in the Lord. Sinasabi niya dito yung pagiging entitled ng mga ibang hentil na porket nakakilala ka na sa Panginoon, magyayabang ka. Tama. Parang ganyan nga. Parang porket Oo, diba? nakakilala ka na, Oh, ano biblical ka yung na. shinare mo talaga. Totoo yun. Opo. Parang ganyan pagkakaano ko na intindi ko na. Kaya hindi porket kilala mo, nagsisimba ka, Mm. napaka-entitled mo na sa lahat ng parang ganon. Meron ka Mm. ng space sa langit. Oo. Binababalaan niya tayo. Kaya tayo may mga tagapaghatid ng salita niya kasi may totoong impyerno. Parang siguro gano'n. Parang gano'n. Parang Totoo inaano niya talaga yun. tayo. Totoo Oo. talaga, wala ng parang. Totoo talaga, natumbok mo talaga Oo. siya. Mm. Opo, parang hindi parang nasasanay ako gumamit ng parang, eh. Gano'n yung pagkakaintindi ko na mas yun nga naiintindihan ko na talaga ng ngayon lalo habang tumatagal. Dati akala ko parang 'pag nagdadasal ka lang, magdasal ka ng ganitong ilang misteryo, parang ayan na, safe ka na, parang gano'n, 'di Oo, ba? oo. Ayun, Totoo yan naiintindihan 'no, ko. maraming rosaries. Oo, Dati parang mas maraming sinasabisado pa misteryo yan. oo, mag-10 misteryo ka, mag-50 mystery ka, parang ganyan yung sacrifice mo, maaanuhan, para hindi Mm. pala 'no. Ayun po, sige po. Sige makikinig ako sa inyo. Thank Thank you, you. te. Bye. Ate Emeline, gusto mo mag-share? Narinig mo ba? Kasi I know that you're in ano, in the car. Ay, sorry, Joyce. Nasa I-95 ako ngayon eh. Are you driving? Yes. That's fine. Okay. Mag-isa ka lang ba? Dalawa kami, pero buntis siya eh. Dalawa. Naku, mag-ingat kayong dalawa. Kasama na natin siya sa Bible study. Nakinig ba siya? No, Sarili siyang mundo. ay, may sarili siyang mundo. Okay. Mag-ingat kayong dalawa. Alright. Who else? Ate Judith, gusto mong mag-share? Naku, hindi pala 'to nagcha-charge. Hello, Ate Judith. Wala. Nikki! Si Nikki muna. Hi, Nikki. Tawagin na lang natin kasi 9 naman nun. Hi, Nikki. Wala? Naku. Okay. Ate Warren. Ayan, sige. Ay. Video. Paulit-ulit na kasi natin 'tong inaaral. Sana paulit-ulit na natin 'tong inaral. Sana naitanim ng mabuti Oo, sa kasi atin. naman yung ano, yun yung nadaanan natin. 'Di ba? So, magtataka ka bakit paulit-ulit rin sinasabi ni Paul 'no? Kasi nga gusto niya talagang, alisin yung nakasanayan nilang ginagawa din dati 'no. Kasi Mm. nga ang message niya for the Jews and the Gentiles, 'di ba? Pareho na. So, kailangan mong i-remind ng i-remind. Kasi meron talagang sumisingit katulad ni Paul, 'di ba? Sumisingit siya na, "Uy, eto ang gawin niyo." Oo. 'Di ba? So, ngayong panahon natin, gano'n din. Mm. Meron ding mga, bumabalik sa kautusan at sila ay malalaking churches. So, imaginin mo na lang ang mga boses natin, iilan lang tayo, tapos haharap tayo sa kanila, 'di ba? Mm. I-de-defend mo yung truth sa kanila, teka si pastor ano 'to, big name na 'to sa ano, simbahan namin, 'di ba? Marami 'tong followers. Marami siyang followers, Sino hindi ba si yun? Sino ba yun? Hindi ko siya kilala, eh.
Sino yung nandoon? Yun yung nagsabi Hindi, na, nakita oh, ko lang yung CCF, pero yung lalaking nakatayo, di ko siya kilala. yun yung nag-viral na ano, pinapagalitan niya yung isang member niya na Na, hindi nagta-tides, tas nalilate. Oy, asan ka ano? yun ba yun? Oo, kaya imaginein mo Yung, yun. yung pinost ni Tanda, ano, medyo may edad. Oo. oo, yung pinost ni Ate Ivy the other day. Siya ba yun? Basta Sabi, iyan rin niya, sa na-pinost ko din. City Telestay, inano rin niya yan, Oo, pinicture niya oo, yan. oo. Kaya sabi ko, naku, si Telescope. Telestay, si King Reyes, nag-theological, ano din siya, graduate siya. Online, ano lang. Eto, si CCF, yung pastor doon, si Tanchi, siya yung speaker. Mataki mo, ganun talaga. Si Tapos isa Tanchi siya din sa, nandun din. yes! Sabi Eh ko, di oh same, my same ano goodness. nga, same tree sila, same root, same tree. Kaya, pero syempre siya dati, kasi nga siya, ang independent siya dati. So kahit hindi pa siya nagbabasa siya sarili niya, inaano niya online, di ba? Nakikita mo naman na parang turo mo, ganyan, di ba? Wala siya, no holds barred, di ba? Pero Si ito nag-graduate, Tetelestai? oo, dahil Ah, na nag-graduate, ang speaker, si Tanchi, so sabi ko, Lord, talagang naka-umbrella talaga yung ano, no? Sana po wag oo. maimpluwensyahan si ano, sana Si, tumayo siya. Kasi lalo yan, nag-FB reel siya, di ba? Sana tayuan niya yung oo. totoo. So sabi Pinapalo ko, mo ba siya? oo, tapos nag-graduation nga sila. Si Joras Gamboa, yan, magkakasama sila. Oo nga, Eh, si syempre, Joros nakikita ko din. Ibig sabihin, si Joros nakakilala na talaga siya. So, oo, nag-theology siya. I really do hope sa theology nila, ano, no, himay-himayin yung rightly dividing the word of truth. oo. Para ano Kaso nga kasi, lang, para sabi ko, ayos. bakit, di ko alam kung CCF din yung church eh. Kasi syempre, yan lang ang mga big churches ng Christian, di ba? Oo. CCF or Victory, dalawa lang yan. So sabi ko, saan church kaya to pupunta? Siyempre maghahanap talaga to ng church eh, hindi pwedeng hindi. So sabi ko, Lord, talagang yung pinaka-umbrella ng ano, CCF pala talaga. Ay, ay, So ay. talagang sabi ko, kailangan may tumayo. Kahit iilang tao, kahit iilang ulo lang ang tumayo. Kasi nga, siyempre ang tithes, hindi nila maaano yan eh. Hindi nila Hmm. mabitawan yan, business. Eh, nakalagay, di ba, Oo. hindi sa pilitan. Nakalagay, di ba, hindi sa pilitan. Eh, magbigay ka ng mark na 10%. Anong ibig sabihin? Sa pilitan na yun. May Oo. measure eh. Di ba? May Oo. measure eh. Mm. So, ano to, hindi siya naka-align sa gospel na tinuturo ni Paul. Kaya Mm. tayong mga nakakaalam, pasimplehan. Pero may nag-like sa ano ko na CCF siya eh. May nag-like dun sa post ko na CCF. Kasi sabi ko doon, iniligtas ka na ni Kristo, hindi naman yung religion mo. Di At ba? saka alam mo, dagdag ko lang sa ating lahat, no? Naalala ko lang. Sa timeline natin ngayon, we are now in the church age, right? Yung sinulat ni Pablo from Romans to Ephesians, church age. So, Oo, dapat talaga church. sinusundan natin yung turo ni Pablo. Di ko sinasabing Oo. baliwalain natin lahat ng mga nakasulat sa Bible. I mean, binabasa pa rin naman natin yung mga Old Testament. Pero when it comes to timeline of the Bible, kasi marami akong narinig ng mga Kristiyano na tinatanggal talaga nila yung hindi nila binabasa or hindi nila ginagalaw yung Ephesians, Romans to Ephesians. New Nakakalungkot. Testament, ang CCF kasi New Testament sila eh. Ang tinuturo nila, New Testament. So sabi O ko, ba't New di nila Testament. nabasa? Pero bakit, di ba, yun nga eh. Kasi nga, nababasa nila yan, pero hindi nila kayang tayuan. Kaya, kung Hmm. hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, naku po, mapapasunod ka na lang sa kanila. Napakalaking, ano yan. Siyempre, every Sunday, makita mo, punong-puno yung ano nila, no? Punong-puno yung theater nila. Eh, sabi ng isa, eh, bakit? Place lang naman yan, nirentahan lang naman yan. Place lang ng CCF yan, nirentahan lang naman. Eh, yun na nga. Bakit ka Mm. magpapapasok ng wolf sa simbahan na sa place na pinag-worshipan nyo kapalit ng rental fee? Di ba? So, anong sabihin nun?
Hindi mo na-guard yung puso mo. Hindi mo na-guard kung Mhm. anong magiging, kumbaga hindi mo na-guard yung puso mo, Hmm. bakit kailangan mo silang, i-allow mag-rent, 'di ba? O sabihin mo, sige rental fee kasi business yan, eh, pera, Mm. income yan. Ano naman yung message na nung pastor na ano yung message na kinakalat nun? Eh, Mm. allow nila, so anong ibig sabihin? Pareho sila ng tinuturo. 'Di ba Kaya alam mo ba nakaka yung friend ko, kasi nagsisimba siya kay Pastor Ed Lapis. hmm, Siya talaga yung isa siya sa kumakanta dun sa Day by Day. Sabi ko, "Tuwing kailan 'yan?" Sabi niya, "Ay hindi kami parating ano, once a month lang kami, minsan wala pa." Kasi kung walang pambayad sa rent, hindi nagpapabukas ng simba si pastor. oo, Kasi puwede naman kaming magsimba online. Ngayon nga mas madali na lang kasi meron kaming sambahay. Yun nga, oo, sambahay means Bible study, which is mm, pocket of people who are doing Bible study. Na mismo, hindi pa niya ano hindi pa si pastor ang nagpi-preach. Minsan yung sambahay nila yung parang tayo lang, may isang oo, tao na naatasan na magtuturo. So, posible, puwede, oo, without the building, 'di ba? oo. Eh, ewan. Problema laki na ng building, mali naman ang gospel na tinuturo. Laki ng building, lumiit yung utak ko na Tapos po. every Sunday nandun ka, oh. Kaya yun ang inaabangan ko, si King Reyes, yung Tetelestai nga, Dun siya na nagsisimba. Hindi ko siya fina-follow, kasi 'pag nakikita ko siya, ini-scroll up ko lang, anybody oh, who pero pagka may shinare kagaya ni Ate Ivy, pinapakinggan ko talaga. So, kagaya nag-aano niyan, naman siya, nagse-share nagma-match naman, nagma-match naman nagma-match yung naman ano, siya. oo, Pero nagma-match may naman siya. mga Kaya nga sabi ko, marami 'wag kasing lang siyang alam mo yung mapayuhan na, "Uy, you don't have to teach that kasi nandito oo, ka sa church namin." So, di ko rin alam kung gusto niya maging pastor, pero sana, di ba, hindi siya maging, oo, kasi feeling ko naman lahat ng mga unang pastor, nabasa nila yan and they want to defend it, eh. Pero dahil mm. nandun ka sa church na yun at linggo-linggo ka sasabihin, Eh, may message ka, ang tawag nila diyan protocol. oh, yun nga, na Kailangan mong ano, tanggapin kung ano yung gawa ng leader. so Copy parang paste. ano ka 'no, yun nga dahil nasa ilalim ka na lang, susunod Mm. ka na lang. Eh, anong sabi dito, "Sapagkat walang sino man ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa Mm. pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa Linaw 'di halip ba, Tagalog pa yan. pinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya." Wala na, ligwak na talaga. Napakasimpleng ano nito, na maintindihan, pero balik sila nga ng balik at nadadamay pa. Ay meron yan, eh, nakalagay, kayong mga ano, 'di ba si Jesus nga, "Kayong mga Pariseo," sabi ni Jesus sa mga ano, "yung susi para sa pagkaunawa kinukuha niyo sa mga taong gusto sanang maintindihan yung gospel. Pero kayong mga Mm. Pariseo kinukuha niyo yung susi ng pagkaunawa, dinadamay niyo pa yung yung ibang tao." Parang Mm. yun, yun yung sinabi ni Kristo. Yan yung ano, narinig ko kay PG, kay Pastor Ed. Sabi niya, "Evangelize kayo ng evangelize? Ano, itutulad niyo rin sila sa mga tinuturo niyo?" Parang gano'n yung sinabi niya, Oo, na yun. pupunta ka sa Burma, pupunta ka sa ganito, manahimik ka sa bahay mo, sabi niya gano'n. Kasi Oo. totoo, maglalakad ka tuwing Saturday yan, Hmm, naghahanap. Bakit? Bakit nagre-recruit? Parang it's recruitment kasi ano, you're looking for people to attend the church. Pero may dahilan kung bakit hindi nagsisimba ang tao. Maaaring busy sa buhay, busy sa panghanap buhay. Pero kung gusto naman ng tao, pupunta naman, 'di ba? oo. Iba na kasi yung evangelism ngayon, Iba na ang evangelism noon sa ebanghelyo ni Pablo. Bahay-bahay silang nagsasalita, kumbaga nagbubuklat ng libro, doon nag-aaral. Ngayon hindi na, may pa-mass feeding, may pa basta kung ano-ano na yung Daming ginagawa. pinapagawa. Eh, siyempre
may sarili kang buhay, may sarili kang pamilya, Mm. may mga anak kang inaasikaso, may mga events ang mga anak mo, may trabaho ka. So, Oo. paano mo pa yun masisingit? At saka ngayon yung sa mga group na ganyan, ang ginagawa talaga nila naghahanap ng prospect family, right? Actually, naghahanap sila yung talagang mga mahihirap. Kasi yung mga mahihirap, madaling-madala talaga. Galing. Oo. Mm. Tapos may feeding lang yan. Tapos, siyempre, invite mo sa church, pag-pray natin, o kaya may anong sakit. O, tapos attend ka na. No? The next week, a-attend na. So, doon na ngayon lalatagan ng membership kinemerut. Tapos, every after service, may offering, tithes and offering. Di, may mga ano yan sila, may mga queue yan sila dyan. May mga, ano yung word na yun, te? Bago, yung kino-queue, yung mga pa-advertise, let's say advertisement para mahikayat ang tao na magbigay. Di ba meron ganyan pag nag-host Oo. ka, may queuing ka, anong sasabihin mo? Oh, tithes and Sa Catholic, di ba? Di Mm. nakapagbigay ka na ng offertory, umpisa. Di ba may pangalawang koleksyon. Ang mga po ay pinanggawa ng bla 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 bla. So ikaw naman, ay pinanggawa. Donate ulit May ako. namatay. Meron yan din sa sa amin. Pag may namatay, may sakit, ibang basket. Oo. Pero ang sinabi ni Pablo sa Bible, dapat lahat ng tulong nanggagaling sa simbahan. Di ba? Mm. Baliktad. Pero ang nangyayari, simbahan na nanghihingi. Simbahan ang need ng tulong, pero yung mga tao walang tumutulong. Kaya sabi nga Pablo, di ba, itulungan ang mahihirap. Mm. Kaso nga, hindi yun nangyayari. Kaya ngayon, anuhin mo, saan nga napupunta yung binibigay ng mga tao, no? Sa Catholic Church, o ilang misa yan, ilang donation ng, pero wala ka namang makitang ginagawa nila talaga. Mm. Pero kahit may gawin sila, wala nga eh, wala na. Tapos na eh. Hindi na kailangan i-defend yung mga religion nila. Kasi tapos na nga. Mm. Yun lang po. Anyway. Sino bang gusto mag-share? May gusto mo mag-share? Hello, May. Hello po, good morning po. Good morning. Ano po, ang natutunan ko dito sa ano natin na ano po, parang always guide your heart lang talaga. Tsaka matuto talaga tayong magbasa po ng Bible araw-araw para hindi tayo malinlang ng mga nasa paligid natin. Dahil sa sobrang dami nga po ng mga nagpapakilala ngayon na mga religion na about sa ni Lord yung sa salita ng Diyos, ginagamit nila. So, mas madali po tayong malilinlang kapag mangmang tayo sa kaalaman. Mm. Dapat po talaga mas maging malalim po yung relasyon natin kay Lord. Hindi lang tayo basta maniniwala, dapat matuto tayong magsiyasat sa sarili mismo natin para alam natin na tama yung sinasabi nila at tama yung sinusundan nating religion na yun para hindi tayo malilinlang. Kasi 'di ba ano nga po, parang meron sa sa Bible na yung yung parang yung mga tupa tas nahaluan ng isang ano ba yun? Kambing ba yun o ano? Hindi ko matandaan kung ano po yung nahalo dun eh. Yung ganong parang nabasa ko yung dati po na ganon yung may mga tupang nahalo tas may isang hayop na napanggap na parang tupa din. Wolf yun, wolf. Ayun, parang ganun po. Oo. Yun yung parang tumatak sa akin na baka yung nagpapanggap na yun yung makakasira sa lahat nung mga taong hindi nakakaalam. Mas madali silang mahihila pababa. Mas madali silang malilin lang. Kaya dapat po maging mas malalim yung relasyon natin kay Lord. Huwag tayo magpapalin lang sa mga sabi-sabi lang. Tsaka always guide po tayo ng Holy Spirit. Yung prayer natin dapat mas malalim pa siya, tas guided tayo ng Holy Spirit. Kasi meron din ako napanood dun sa sa Itbulaga, natawa lang ako kasi sila parang guest lang sila dun sa
sa Itbulaga, mga guest na, ang tawag dito, yung nanonood, audience. Sabi Oo. nilang ganun. Ano sila parang panata nila kay San Pedro, sabi nila. Kaya po kami nagpupunta dito kasi para mailigtas po kami ni San Pedro. Natawa talaga ako. Sabi ko, paano kayo liligtas si San Pedro? Di ba sabi ko gano'n, nakakatawa naman to. Sabi ko, buti na lang talaga, Lord, na-open mo talaga sa akin, na-open mo talaga ako sa mga ganyan. Kung hindi siguro kung baka naniwala ako sa kanila, baka sumamba rin ako kay San Pedro. Oo. Kasi, hindi nila alam yung sinasabi nila. Paano kayo liligtas nun? Iisa lang naman ang makakapagligtas sa atin kung di si Jesus. 'Di ba? Yun naman talaga yung nakalagay sa Bible. Sabi ko, kung may maniniwala dito, grabe talaga, kawawa. Sabi ko ganun. Nakakaawa to sila ate. Sabi ko, paano sila, masigurado ba silang maliligtas sila ni San Pedro? Diba? Doon pa lang naawa na talaga ako sa kanila eh. Sabi ko, ba't ganyan sila magsalita? Baka meron Ganyan silang sila. sinasalian na iisa lang yung sinasabi tungkol kay Saint Peter na San Pedro. Pero di ba nga, wala naman kasi talaga nakalagay sa Bible na gano'n. Kung Wala. magbabasa ka talaga ako. Di ba? Kung magbabasa ka, parang doon pa lang makikita mo na talagang nalason na yung isip Kung nila. sinasabi nilang si San Pedro, si Peter yon yung itong pinag-uusapan natin. Siya na yun. Siya lang naman yung Peter sa Bible. Pero minsan nga, di ba, bakit si San Pedro may manok? Yan ang tanong ko eh. Hindi ko yan alam. Oo, yun pa rin. Bakit nga pa may manok? Tumilaok daw Ano ba kasi. yun? Tumilaok 3 beses. Kaya, di ba? Ay, oo nga! Ah, Thank you, John! Oo, di pinagkaluluya si Jesus. Chinese. Oo nga. Oh my goodness. I never thought about that. Pero Yung ano may yan comical yan comical. Pero oo nga. Ngayon ko lang na ang bilis ni Joanne doon Ngayon ko lang Akala ko si San Pedro, patron ng mga sabungero. Yun talaga yung nasa isip ko kasi dumilaok. Oo nga pala. Shucks. Oo nga. No. Yan. Sa palagay nila, ililigtas sila ni San Pedro. Si San Pedro nga pinagkalulo yung mismong may hawak ng salvation. Ano ba yan? Tapos dinala pa sa langit talaga yung yung nagre-remind sa kanya. Oo, comical Parang siya, nga, di ba? Kapag pumasok ka na sa heaven, si San Pedro daw, naghihintay, may hihimas-himas na manok. I never thought about that. Oo. Chinese. Anyway. Thank you, May. O, Joanne, ikaw na. Ang galing mo. Natatawa kayo mga natatawa. Doon mo na siya far. Oh. Hindi to chismis, sa tomboy to. Nung, di ba 2 church nila Vincent, doon sa pinaka-main church nila, kasi doon pa siya umattend bago dito sa isa sa ngayon, sa Zion. Yung first church nila, di ba naka-online, nanonood ako sa kanila eh. Ngayon mayroong Facebook live yun. Ngayon may sumungaw na sungay doon sa cam. Di syempre natakot ako kasi nga may sungay. Tapos, Lord, patawad po. Eto na, seryoso na nga. Ngayon, gumanon. Hinilabutan ako. Pinatugtog yung horn. Oo. Ito yung sabi ko, habang tapos tumugtog ni Vincent, message ko, sabi ko, ba't may sungay sa screen? Sabi ko, ano baka ko yun? Hanggang sa yung may bit-bit nung nagpapatunog, tinawag siya sa pulpit, tapos nag-message siya. So yun, kinuwento niya kung ano yun, yung shofar nga pa yun. Di ako naman, napasearch naman ako. Ganyan. So sabi ko kay Vincent, bakit meron yan? Sa Kailan simbahan yan? ninyo. Last year. Binitbit nung yung baguhan lang yon, bagong member nila sa church nila. Ngayon, pumunta siya ewan ko saan ba may nabibili niyan. Pumunta siya dun sa country na yon, parang na-visit niya, tapos binili niya. Di ba pinabili lang yata niya, in order ganyan, basta in order. So, anong nangyari, habang sharing niya noon, dineclare na iba yung product. So sabi ko doon pa lang sinungaling. Para lang makapasok sa country, sa Saudi,
yung Yang Shafar, dineclare niya yun na hindi yun yun. Hindi yun yung laman. Oo. So, Kasi alam mo, ngayon, pagdating dito sa States, hahanapan ka sa custom kasi ano yun, ram's horn. So, bawal Mm. kasi sa ibang bansa, kagaya dito sa Mm. border namin, na magdala ng mga hayop na galing sa ibang Kasi baka lugar. may something, di ba, na may ano Oo. doon, madadama yung mga ibang hayop dyan, may mga Oo. kung anik-anik na mga virus or ano pa, May ganon. peste. Oo, Mm. ganyan, peste. Eh di ngayon, pero ako sa totoo, di ba sabi ko nga, iba yung naramdaman ko talaga. So, kay Vincent ko siya inano, sabi ko, Daddy, dapat wala niyan dyan. Walang ganyan dapat. Bakit? Tapos doon na, kaya bigla ako naalala sa'yo, kasi research ko na ngayon, is para, yun nga yung para ano nila, ginagawa ng seremonya, di ba? So, Mm. ibig sabihin nga, ang para sa akin, bakit inalaw nung pastor na tutugtog yun doon? So, syempre, dahil ako di ko alam talaga yung mga yan eh. Kung di ko lang talaga nakita, sinearch ko nga. So, sabi ko, parang sa part na yun, bakit ganun? So, parang iba, kilabot yung sa akin. Yung Mm. naramdaman ko, kilabot. So, kung halimbawa yung pagtugtog is, di ba dapat magdadala, parang sabi mo kanina, para holy, para maramdaman nila na holy. Oo. Ba't iba Parang yung naramdaman ko nung tumunog siya, nung ganun. So sabi ko, iba parang talaga atungal yung kasi yun eh. oo, so iba talaga yung naramdaman ko. Ako personal ko naman yun ha, personal ko, syempre hindi ko naman alam ano yung epekto sa iba, di ba? So yun yung sa akin. Kaya lang, napaka-question ako na, kasi nga di ba, Jesus tayo eh. Tapos ibinalik nila yun doon. So, yun yung sa part doon sa kanila. So, pero kay discussion namin ni Vincent, sabi ko nga sa kanya, anong naramdaman mo ikaw no nandoon yun? So, syempre, iba-iba ng ano eh, ng pakiramdam eh. So, pero nito, parang hindi ko alam kung inalis na yata. Tapos, yun doon naman tayo about doon sa, nakita ko, itong yung about, Apostol, ano yun? Si Apostol Renato? Hindi ko siya kilala. Apostol Renato, yung nandoon sa CCF. Siyempre nakakalungkot. Kasi di ba, kung isipin mo, ang apostol na yun, di ba, kung ano man yung background niya. Pero iba siya Ate Warren, iba siya, hindi siya yun doon sa time na ano. Pero kung titignan, hindi ko alam yung purpose nila, magpe-pray sila, pagpe-pray nila yung 77 ano ng Israel. So, kung miyembro ka ng CCF, mako-question mo din talaga bilang isang miyembro na bakit nakapasok doon sa simbahan natin. So actually marami na-call out na ang CCF and then sinagot naman nila na Na-call out na venue siya? lang po. Oo, na venue lang yung ginamit nila. Yun yung ano nila doon. So papasok bilang, diba, dati rin naman ako nag-CCF, di ba? For 3 months din nag-CCF ako. Pero yung doon about doon, kung ano man yung purpose nila, marami din talagang nag-agree, marami din miyembro ng CCF na nag-disagree din naman sila. So, yung pananaw nila talagang hati din talaga sila. Merong mga CCF member din na nagpo-post na inalis na rin nila yung mga family nila doon. Nakakalungkot, matagal silang nandoon. So, sa nangyaring ganun na, ang sabi kasi nila, bakit daw, syempre bago ka magpapasok, alam mo yung guest list. Kung ikaw yung organizer ng event, malalaman mo, ito yon. So ikaw, kung ikaw yung head doon, aalamin mo rin dapat kung sino-sino yung papapasukin natin. So, kung halimbawa man, syempre, for example, di ba, head ka. Syempre yung simbahan na yan, although kayo yung pinaka-head ka, so aalamin mo rin kung ano yung mga nasa baba mo, anong magiging reaction nila. O syempre, dapat may pag-meeting yan. Okay, mga kapatid, mga leaders, gagamitin ng simbahan, rerentahan, anong pananaw nyo? Ganon. Kasi syempre kung iisipin, for sure alam yan ng head nila. So yun yung naging question doon na walang alam yung mga miyembro sa nangyayari na bakit may nakapasok na ganon sa simbahan nila. Ay, may nag-question din sa CCF. Oo, marami na nag-post din na miyembro din. Kaya yun ang paliwanag nila. Alam na nila yung kumakalat na yan. Kaya nagpaliwanag, nagsabi naman sila na venue lang po ang amin pong inanuhan nila, yung venue lang, venue. Pero yung katuruan nung taong nandoon, hindi nila yung pina-follow. Parang ano lang yan eh. Hindi nila Sorry. sinusunod. Pero ba't nandun Okay. daw si Tanchi? Alam mo, kung nandun man si Tanchi o wala si Tanchi,
dapat alam ni Tanchi kung sino yung papasok doon. Oo. Ibig sabihin, Diba? alam niya yan. 'Di ba? Kung wala man siya sa event na yun, alam mo na papasukin yung main yan eh. 'Di ba? Ano lang yan So, yung 77th Israel anniversary, pang ano lang Oh, nila yan. ate, ibig sabihin doon, Pang ano lang pinayagan. nila. May approval nila yon. So doon talaga nag-react yung mga miyembro na hindi follower ni Apostol Renato. Oo. Kasi may mga nagsasabing Nakakalungkot, false, no? false Nagpatawag pa prophet siya ng siya eh. apostol. Same, ano siya, self-appointed siya. Kasi ang huling apostol Oo. natin, si Pablo lang. Oo. Kung Yun ang ano pangalan nakalagay niya sa sa Bible, Facebook. yun na yun, tapos na. Wala Yun nang ang pangalan Tapos na sa idadagdag. Facebook. Si Apostol Renato Carillo. So yun nga, yun ang nakakaano doon bilang siyempre kanya-kanya tayong pananaw, 'di ba? Nasa sa ano 'yan eh kung paano mo tatanggapin. Siyempre kung partido ka ni Apostol, matutuwa ka doon sa na nakapasok doon. So kung hindi ka kaya mismo CCF din iba din talaga. Iba-iba din talaga sila ng pananaw. Meron din talagang mga nagpo-post na miyembro din naman talaga sila na nalungkot sila at mismo sila kinall out din naman talaga nila na bakit po may ganito, bakit po nandiyan, bakit ganyan. So yun ang nakaano na aware sila na maraming mga miyembro din na napansin yung ginawa nila. Kaya baka sa susunod magpalabas sila ng ng anong tawag diyan? Yung pag nagpo-post ng mga papapaliwanag, tsuba-tsuba ganyan sa online. Oo. Press Baka, release. oo, baka magpaganyan. Press Pero yun nga release. syempre marami na ring umalis, 'di ba? Kasi nga yun yung sinasabi eh. Pare-pareho tayo nasa isang simbahan. Pero bakit pagdating sa discerning of the spirit, nagkakaiba-iba? Oo nga So yung eh. malakas ang pakiramdam ay takbo ka agad. Pero yung mga hindi talaga, 'di ba? Yun ang nakakaano doon. Kaya nung nakita ko yun, sabi ko, "Oh, teka lang, bakit siyempre although kasi may personal ko na na-experience dun sa shafar na yan, 'di ba? Kaya yung mga ganyan-ganyan. Kaya parang ang sa akin, sa side ko lang, hindi kasi yung naramdaman ko, Joyce eh. Ay, alam mo yun, na Masakit talaga sa tenga yung tunog nun kasi ano yun eh, horn nga yun. Tapos tinapat pa sa microphone. Diba? hindi siya, bakit nung nasa service siya, pero hindi yung holiness yung naramdaman ko nung time na yun. Ano? Na ano mo yung gusto kong Bakit ipaliwanag. natakot Hindi ka? ako hindi ako against diyan kasi nga naging tradition talaga naman yan noon. Pero siguro hindi naging tradisyon ng natin, parang Kaya nagulat hindi ka ako na nasanay. oo, Oo. hindi ako nasanay. Pero ewan, basta yun yung naman yung sa akin. So pagdating naman sa teaching natin, totoo talaga yun na hindi naman talaga kailangan natin na akuin lahat ng teaching is para sa atin. Kaya may pagtatanong eh. May pagre-research talaga. Ito bang word na nabasa ko? Sino ba nagsasalita? At para kanino ba to sinasabi? So hindi talaga natin yun. Dapat aangkinin din lahat talaga kung ano yung nandun. Kung di naman para sa atin, hindi din talaga. Pero yun nga, bilang isang tulad ng sinabi ni May, din na natawa ako doon sa Ino ng San Pedro. Totoo kasi nga dati ganun din naman din tayo. May mga nung hindi pa tayo Kristiyano din, meron din mga tayong mga pinaggagawa na ngayon din natin nalalaman, 'di ba? Na mali Oo. pala yung nagawa ko. So kahit sabihin mo matagal na tayong Kristiyano eh, ngayon din talaga na-expose din, 'di ba? Kahit mga pastor. Today is the day of exposure na talaga lahat. Na-expose yung mga talagang nagpapanggap talaga. So marami din talagang mga kwento-kwento na talagang kahit mga pastor is talagang nahuhuli at pinapalayas na talaga sa simbahan at sa posisyon nila. So ano, maraming mga kung parang ngayon is tulad ng sinabi ni ano to, 'di ba sabi nga ni Pastor Jess dun sa ano natin na sabi niya, 'di ba, yung mga usapan ninyo doon kasi hindi ko na nabasa nung nakaraan na busy nga ako at hatid sundo sa mga bata. Ano, na talagang may expose na talaga ang lahat. Yung mga inaakala natin na pina-follow natin at mga personalities and pastors Ano and mga yun? leaders. Si Pastor,
Anthony sa Bisaya, asawa ni Ate Lorena. Hindi siya si Oh, Pastor hindi yan Jen. Anthony natin? Ang dami Hindi, na si Anthony rin siya, pero alam Teka lang, ko, babalikan ko nga. tuturo din siya sa Yung kanila. comment, sino? Si ano nga, si Kuya Tony. Tawagin na lang natin siyang Kuya Tony. Sige, Kasi babalikan ko Tony, ulit yung usapan. O, yun si oo. Keto. Ito yun lang yun sa akin na na tawag dyan. Hindi talaga tayo po pwedeng titingin sa simbahan kasi madidismayat din talaga tayo. So, tulad nga yung paglakad natin is a personal relationship with God. Talagang yun ang kailangan natin pag-ingatan. At huwag tayong mabubulag din kung ano man yung sa tao, sa simbahan, sa elders, or kahit saan pa. Pag alam natin na meron na tayong spiritual eyes and spiritual ears, hindi na tayo matitisod o hindi na tayo aayon dun sa kung ano man yung nilalakaran nila. Kasi mismong tayo, open na tayo sa ganun. So yun yung kailangan nating ingatan. Na yung pagka-open ng eyes, spiritual eyes and ears natin, wag nang matakpan pa. Na kahit anong buyo ng iba, wag na natin, hindi na tayo babalik doon. Kasi nga, napagdaanan na natin yan, nahingi na natin ng kapatawaran lahat ng mga yan. So wag na natin babalikan pa. At yun lang, yung dire-diretso tayo kung ano yung walk natin with the Lord, yun yung pinakamahalaga. Kasi ang daming distraction talaga. Sobrang dami. Iba-iba. Malaki, maliit. Malaking simbahan, super mega church. Marami talaga. Kasi nga parang sabi ko, salaan na to, di ba? Yun ang sasala na talaga. At saka division din. Marami din mga division. Bible study, nahahati, group nahahati. So, yun yung pinaka nagiging although kahit dati pa naman may mga division na, di ba? Kaya lang ngayon kasi mas na-expose din talaga kung ano yung totoo. Are you following the word? Are you following the world? Or you are following the people behind that group? So, yun yung sa akin. Kaya, ayun lang. Baka matawa na lang kay San Pedro. Sige, thank you. Thank you. Parang ano lang yan, di ba yung INC, nagpagawa sila yung Coliseum na malaki. Araneta, Diba, dito yung malapit namin. Nag-aano sila, katulad si Catherine Bernardo. Ano yung tawag doon? Pag ayaw nila, dahil hindi sumusunod sa Chugi. Ganun excommunicated. ba? Anong tawag? May term Oo. sila doon eh. Parang excommunicated. Tinanggal lang Tiwalag. Tiwalag. O tiwalag. Pero, ang pinalalabas doon sa Coliseum nila, mga bini, lo. Ala? Oo, mga worldly Sino ba may-ari ng Coliseum? Yun na, INC. iglesia. Ga? Yeah, the same thing happens to Anong yan. Coliseum yun? Yung may-ari ng INC. Pinagawa Ay, nila malaki. pang events. O Saan? kaya Bago? matagal na Dito- saan yan? Saan? Sa Pampanga Dito ba sa yan? amin, sa may Bukawi. Dito lang malapit Sa kami dyan. Bukal. Sa Malaki Bukawi. siya. Pang mga Super. concerts, ganyan. Pero syempre, mo, sino may, ayan si tapos sasabihin nila, Akala ko tiwalag ka kasi makamundo ka. Akala ko sa government yun. Kasi Private sabihin nila sa property member sila. nila, makamundo ka, kaya titiwalag ka namin. O, tapos papalabas mo mga ganon. Nagugaganon. Pera. Kaya nga, doon mo malalaman na ano ba talaga ang Hypocrite, no? pinapahalagahan nila? Yung nabasa ba nila? Although, syempre may sarili naman talaga silang binabasa, di ba? Kaya doon mo malatama talaga ang Diyos eh. You will know them by their fruits. Talaga, doon mo sila makikilala. Kaya naalala ko, sinerge ko kanina, ano ba yung inaral mga events? Mga nagko-concert, syempre mga worldly music yan, di ba? Tapos pag ang ano nyo, kaya tiniwalag yata si Catherine Bernardo kasi si Iglesia pala BBM siya? dati, parang nag-endorse siya ng ibang candidate na, di ba sila group sila pag bumoto. Oo. Nag-endorse ng iba. So nagalit yung nila, siya na makamundo kasi pinagpalit sa pera na pambayad sa kanya as endorser ng politician versus doon sa, pero sila mismo ginagawa yun, di ba? Ang rin no, ang linaw-linaw. Kaya sabi ko nga pag wala ka pala talagang Holy Spirit pa, walang conviction, Hindi, o Oo. siguro may conviction pero hindi naman nila pinakikinggan.
Ewan ko kasi ang Holy Spirit dun siguro magkakaroon tayo ng banal na espiritu kung kilala mo na talagang Panginoon at So wala talaga pala, hindi pa saved. you are saved, yeah. Hindi pa saved. Kasi dapat alam nila yun. Oo, kasi nga Mm. righteousness na binigay sa'yo no? So ibig sabihin O wala pa iba, talaga, hindi. Wala siyang ganun. wala pa. Ano lang sila, sekta lang talaga. Di ba no? Nagkukunwari. Anyway, wala namang mag-share. Wala namang mag-share, Nikki, Ate Alam, Judith. may share ako yung Okay, go sa ahead. Go ahead. INC. Sige. May kakilala kasi kami INC. Minsan nagkaroon kami ng problema sa tao. Wala naman, parang dahil lang naman ng pataasan lang naman ng ng ihe, parang gano'n. May umano sa aming INC. Member sila na INC. Alam mo yung may pinakilala siya parang may pinakilala siya sa amin, parang gunman. Parang tapos INC din yun, parang gano'n. Tapos nagtaka naman kami, bakit naman dinalhan kami ng gano'n, di naman namin kailangan yon. Kaya nga sabi sa amin, ay, maano pala yung puso nung mag-asawa, mababa. Hindi naman daw pala kailangan. Kasi parang naawala sila sa asawa ko kasi parang nililiit, parang gano'n, parang nadihado. Parang siya, may atraso din sa kanya, yung may atraso sa asawa ko, parang ganyan. Ginawa niya, nagtaka ako, pumunta sa bahay namin, tapos may uminom sila, tapos may mga dala parang Armalite sa sasakyan. Sabi ko, bakit nagdala sila dito ng ganyan? Mga INC sila. Parang silang kapatiran na, parang fraternity din ang dat. Talaga? Parang silang nagtutulungan pag gano'n. Parang gano'n. Parang silang Parang nagtutulungan. narinig niya ako dyan na parang pumapatay sila ng tao. I don't know how to do that. Para silang nagtutulungan. Para Oo silang nga. ganun. Kahit sa ganyan. Meron yatang balita na may pinatay o tinutukan ng baril, something like that. Oo, para Silang silang magkakapatid kasi yan, may para conflict. yun, para kasi silang magkakapatid. Oo. Parang ganyan ang annual na Siyempre, yung kapatiran. tights, kanino mo pupunta? Ganun ang Oo. story? Meron yan. Parang yung isang kapatid, inaaway yung kapatid. Tapos, siyempre, naghahanapan sila ng magiging yung maawa sa kanila, sa sa kampo nila. So, hati ang tao. Na hinostage daw yung ganito. May ganyan silang drama. Sabi ko, ano ba to? Kaya nga para silang hindi religion. Para silang para silang Kulto yun eh. fraternity. Kulto sila, kulto. Ayan. Kasi they are after the money. Naka-attend ako sa service nila. Talagang, ano mo yun, parang Tsaka parang iyakang matindi sa loob. Parang may patay. Why? Ganon. Di ba dapat si Kristo ang, di ba? Dapat masaya ka doon. Oo, Ikaw dapat ang inahanol, Panginoon. ang gusto pa naman ng mga Holy Spirit, Kaya masaya. ko sabi ko, Ay, umattend ka na rin? kasi nag-OJT ako sa sa radio station ng INC. So, syempre, makikisama ka, di ba? O, attend ka. Di attend doon ako. Nakasaya ako kasi dapat to di ba? Oo Naka-dress. nga daw, naka-dress. Tapos nakahiwalay yung lalaki at babae. Pagpasok mo parang Disneyland, ang ganda. Yung mga structure sa loob. Yung sa Commonwealth na malaki. Tapos? Tapos ganun, parang sabi ko, ba't parang akong napagod? Sabi ko, parang napagod kasi hagulgul yung mga tao. Yung Ganun? dinadaan ka sa emotions. Yung sabi mo, di ba? Hindi pa ako nakapasok ng iglesia. Si ate, napasukan lahat ng religion. Si ate Emeline. Lahat. Tapos paglabas mo, may mahabang table. Puntahan mga tao doon. Sabi ko, anong ginagawa nila? Check attendance. Pala yun. Ay, talaga? Check ng attendance. Pag hindi ka pupuntahan ka, di ba? Pag hindi ka nagpunta. Kasi ayoko ng ganito, parang napagod ako. Wala na ba mag-share? Mama, gusto mo mag-share? Wala na. Okay, sige. Ako ba? Oo, sige.
Hindi, ang ganda ng pinag-uusapan natin. Ah, anong tawag ba niyan? Napapanahon na siguro. Napapanahon na ihiwalay na yung tupa sa kambing. Kaya maging aware tayo, yung spiritual natin ba, maging matatag tayo sa ating pananampalataya lang na hindi tayo makuha ng iba, na hindi tayo mailigaw sa ating mga paniniwala. Siya lang ang paniniwalaan natin. Yun lang sa akin. Alright. Hindi pa tayo nagkaroon ng mga prayer request, no? Ay, si ate, ano pala? For those of you who have prayer requests, please put now in our messenger. Messenger dito pala sa meeting chat natin. Sige, tayo na't manalangin. Ate Warren, baka gusto mo, na-miss ko si Ate Emily, hindi makapag-share eh. She's driving. Anyway, ingat na lang siya. Ingat na Sino lang siya. sabi mo, ma'am? Ikaw na lang muna mag-pray. Okay. Kala ko may ipapapray ka. Pero hindi ko alam sino pang pagpe-pray natin kasi si Ate Nancy, humingi siya ng prayer. Di ko alam anong sinabi niya, pero pag-pray lang daw siya kasi titinda daw siya today. Yun lang naman yung narinig ko. Okay. Pero other than that, I don't know anybody who needs a prayer. You just pray for ano na lang. I don't know. Kung ano na lang yung pumasok sa isip mo. Sige. Lord, salamat po sa araw pong ito. Patuloy niyo kami nire-remind sa kung anong boses ang dapat namin sundan. Maingay, Lord, maraming confusion, but you always make sure na we have this Bible study. Para ang truth, Lord, matayuan namin. If ever po may time na kailangan naming firmly stand on it. Lord, help us to always understand your will for us. Tanggalin namin, Lord, yung aming kayabangan na kung anong mga ginagawa namin, Lord, yun ang makakatulong sa salvation namin dahil sobrang mali po. Salamat, Lord, sa paulit-ulit yung pagre-remind sa amin na ang righteousness, Lord, ay nanggagaling lamang kay Kristo at hindi sa kautusan. We are praying, Lord, for our families. Always protect and guide us, Lord. Meron po ditong ang asawa po ay nasa ibang bansa, Lord. Kahit po may distance po na malayo, Lord, alam namin, Lord, na through you, Lord, ay para magkakalapit pa rin po kami. We will continue to bless our families and our kids, Lord. Ang mga anak namin, Lord, ay magabayan namin sa inyong katotohanan. Although, Lord, ang mundo ay tinuturuan sila ng kung ano-ano, Lord. Tulungan niyo kami, Lord, na katulad po ninyo sa mga binahagi niyo kay Paul, maging paulit-ulit rin kami, Lord, sa aming mga anak para hindi po sila maligaw. We are praying, Lord, for Ate Nancy. Nagtatrabaho po ngayon kung ano po man, Lord, ang gusto niyang tulong, Lord, pakinggan niyo po ang prayer niya. We glorify and honor your name, Lord, until na makita ka namin, Lord. Tulungan mo kami na maging matibay,
na tumayo sa iyong katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. O sige. Magkita-kita ulit tayo next week, no? Baka ilipat ko na lang talaga ng 8:30 kasi mahirap para sa iba na gumising ng maaga. At the same time, babalik na ulit tayo sa 9 o'clock. Sa September pa naman yun, pero madali na lang yun. Sige. God bless everybody. Bye. Thank you. Bye.